So pagdating ko sa kanilang bahay, pagpasok ko pa lang, may naamoy na ako. Tapos sabi ko, ano yung parang nasusunog. Tapos nasa baba pa lang ako. Tapos hinanap ko talaga yun. Hinanap ko. Sabi ko, wala naman dito. Tapos ako pumunta nga ako sa second floor. Yun, yung second floor nila. Tapos sabi ko, wala naman dito. So, as in, inalungkad ko talaga yung buong bahay. Hindi ko mahanap kung saan yun. Tapos kasi siya, yung kanyang kwarto is nasa attic. So, pumunta ako ng attic. At doon ko nakita na yung kanyang unan, kasi synthetic na unan, nakadikit doon sa lamp. Tapos yung lamp na yun is 50 watts. So, syempre, pag may synthetic na nakadikit, masusunog talaga. So, nung time na yun, yung ginawa ko is, talaga, binunot ko yung saksakan, yung nakasaksak. Tapos, nag-continue na ako maglinis. Tapos, yung bunso nila, yun ang dumating, umuwi. Tapos, sabi ko sa kanya, yung bahay ninyo is muntik ng masunog. Kasi yung kapatid mo, iniwan yung ilaw na yung may bipolar. Tapos, nung time na yun, syempre, uuwi na ako kasi 4 hours lang. Kasi yung trabaho dito is 4 hours lang talaga. Maximum is 8 hours. But, lang dito kasi by hours. Tapos sabi ko, uwi na ako. And then, sabihin mo sa brother mo na be careful next time. Kasi kung hindi ako pumasok, wala na kayong bahay na madadatnan. Kasi yung bahay nila guys is talaga gawa sa kahoy. And gawa sa kahoy pero siya, maganda siya sa loob. Kasi hindi lahat ng mga Belgian dito guys is yung mga bahay nila is mga chic, mga magagara, mga expensive. No, lang sila, normal lang silang mga Belgian. Mabubuti, at sin talaga mabubuti sila. Tapos yung bahay nila is very, kumbaga, very relaxing talaga. Kasi I like more yung amoy, 'di ba? Pag kahoy yung mo bahay, yung amoy talaga is very 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 kumbaga nakakatulong sa yung tawag na ito, yung parang more on relax ka. More on relax ka. Kasi you feel like nakatira ka sa forest kasi yung amoy ng kahoy. So, nung time na yun, pag uwi ko ng bahay, yung papa nila tumawag sa akin, direct talaga. Tapos, malaking pasalamat niya sa akin. Sabi niya sa akin, kung hindi dahil sa'yo is, wala na kami ngayong bahay. Tapos, nung time na yun, guys, is kumbaga, magpapasko. Kumbaga, hindi na malayo yung Pasko noon. Tapos ako, kasi yung time na yun is, kasi I think nangyari yun is mga I was 6 months kasi nanganak ako mga December. Normally yung manganganak ako is mga January. Yung time na yun talaga, I was very happy na nakatulong talaga ako. Sabi ko sa kanya, it's my pleasure to help. And then of course kasi nasa bahay nila ako. Sabi niya sa akin, "Amay, you are very very strong woman kasi hindi ka natakot." Kasi siya, yung tatay nila may trauma nung pagkabata kasi naglaro siya ng yung posporo. Tapos yung bahay nila is muntik na ring masunog kasi naglalaro siya ng posporo sa kwarto. Tapos akala niya yung posporo is patay na yung tawag nito, yung apoy, pero hindi pala. Tas doon kumbaga nagliyap. Tapos sabi niya, "Hindi ka talaga natakot." Sabi ko sa kanya, may paraan pa naman yun kasi hindi pa siya nag-aapoy. Kumbaga yung nangangamoy pa lang siya. So of course, yung reaction mo is bubunutin mo talaga yung nakasaksak, 'di ba? Instead na tatakbo ka. Siyempre kung na talaga, kung apoy na, hindi ka na, wala ka nang magagawa nun. Pero kung nung pa lang yun, dapat mayroon ka nang gawin. So nung time na yun, malaki talaga yung pasalamat nila sa akin na tawag nito, na save ko yung bahay nila. Sabi ko sa kanya, normally hindi ako papasok kasi nahihilo ako kasi sa pregnancy ko. And then of course, yes,
yung mga tao kasi sa sa Pilipinas is yung alam lang talaga nila ng mga mental health problem is anxiety, depression, um, tawag nito panic attack. Pero guys, hindi lang doon talaga, hindi lang tatlo yung yung mental health talaga guys. Mayroon pa yung bipolar, bipolar 1, bipolar 2. Para yung kasing diabetic, may diabetic 1, diabetic 2. Tapos may tawag nito, may anorexia. Tapos may tawag nito, basta may marami pa, may PTSD, may post-traumatic stress disorder, may postpartum. Basta yung mga tawag nito, yung mga mental health is iba-iba talaga. Hindi lang anxiety at hindi lang panic attack at depression. So ako, syempre, mayroon pa nga yan, guys, yung parang Tourette, yung parang, yung nagsasalita sila na hindi nila mapigilan. I already encountered that also sa train na ah, bigla na lang sasisigaw, tapos parang hindi nila makontrol yung kanilang bibig. Yun ang sinasabing Tourette. So tas yung katrabaho ng asawa ko, tapos yung isang katrabaho ng asawa ko din may bipolar din siya. Pero now okay na siya kasi nung time na yun, sabi niya sa akin na naging talaga siya, naging addicted siya sa pamimili. Parang hindi niya makontrol yung pamili. And sabi niya one time kasi may mga time talaga na wala na talaga siyang pera, as in talaga na nagkakaproblema siya. Kasi guys, yung bipolar kasi depende yan kung ano yung obsession mo. May mga obsession ka sa mga overthinking, may mga obsession ka sa pamimili, sa mamimili ng mga nagsha-shopping ka. Tapos may obsession ka sa mga pagkain, at obsession ka basta may marami different, iba-iba kasi sa mga tao. Like also yung taong nagtanong sa akin kung ano yung bipolar. Sabi ko sa kanya, yung anxiety is iba-iba din. Kasi ako, yung first attack ko na anxiety, yung naramdaman ko lang is yung tawag na ito, nagkaroon ako ng hyperventilation. Pero yung iba na may mga anxiety attack, hindi sila nagkakaroon ng hyperventilation. Tapos yung tawag nito, yung trembling, tapos malamig, and also like na parang kinukutol yung yung para ka talagang mamamatay na hindi mo maintindihan. Yun ang first na atake ng anxiety ko. Pero hindi na yun nasundan. Hindi na siya nasundan. Hindi na ako nagkaroon ng Kasi, you know what guys, pag pumasok ka na ng anxiety disorder, araw-araw na kasi yan eh. Tapos, constant talaga na yung thoughts mo is always negative, always pessimistic. So, tapos yung mga nararamdaman mo, physical and psychological, yun talagang magiging disorder. Yung akin kasi is anxiety attack lang yun. Tapos, syempre, sinabayan ko siya, yung atake. Kasi, syempre guys, pag hindi mo alam kung ano yung nangyayari sa sarili mo, magpapanik, mag-aano ka talaga. Kumbaga, may parang may combine din siya ng atake, ng panic attack. Pero, syempre, sa knowledge ng asawa ko, sabi niya sa akin, may anxiety ka. So, syempre, of course, kasi never mo yan naramdaman, tapos you're still really against with it, nasasabihin mo sa sarili mo kasi galing ka sa Pilipinas, never kang naka-encounter ng ganun, tapos pagpunta mo dito makaka-encounter ka niyan. Mga pa lang ako nito, mga 6 months pa lang ako dito kasi gusto ko talagang magtrabaho. And of course, syempre pag wala ka pang experience sa ganung mga anxiety attack na yan, syempre you are very more joyful and very adventurous and explore everything. Pero pag magkaroon ka talaga ng atake, syempre magkakaroon ka ng kumbaga magkakaroon ka ng grens, magkakaroon ka ng borderline na ayaw mong gawin kasi natatakot ka na what if mangyari. So something like that. So ako kasi syempre every time na I don't feel so good, nagtatanong talaga ako sa asawa ko, na sabi niya sa akin na
wag mong kumbaga wag mong is-isolate yung sarili mo. Just go. So ako nag-study ako ng Netherlands, yung lengguwahe nila dito, tapos nagtrabaho ako. Kumbaga yung lang, yung nakakapatrigger lang talaga sa akin. Inaano ko yung kumbaga linilihis ko yun. Pero doon lang talaga sa sa pagbibisikleta sa mga uphill, doon lang ako nagkakaroon. Pero sa mga normal lang, wala ako kasi doon lang talaga siya. Pero sa mga pagkain, wala akong problema sa pagkain. Kasi guys, um, so yung mga pagkain naman, may ibang naman na may nagkakaroon sila ng anxiety sa pagkain. So ako, never ako nagkaroon ng yung lang talaga uphill. Pero kumbaga paminsan-minsan nagbibisikleta din ako kasi of course I love riding bicycle kasi yan talaga yung gusto ko. But pag natamaan ka talaga ng anxiety, yung ginagawa mo talaga is magiging less. Pero I just do it also. Hindi ko binibaby yung aking anxiety. Pero nung time na yun, mahirap lang talaga tanggapin um, na mayroon akong ganong atake na never ko siyang naramdaman nang nasa Pilipinas pa ako na sobrang stress na minsan ka lang makakain sa isang araw tapos hindi ka pa makabili ng mga sapatos ng mga uniform at yung nang college ako as in talaga yung shoes ko is gutay-gutay talaga tapos hindi kami maka-afford ng bag to go to school tapos yung mga notebook tatlo, apat. So yung time na yun, syempre, wala ka na talagang time magtawag na ito magkaroon ng anxiety. Hindi katulad ngayon yung mga kabataan ngayon may mga anxiety na sila kasi they're more kumbaga talaga sila kumbaga attached sila sa social media. Kumbaga nakikipagsabayan sila kung ano yung mga nakikita nila but that's not the reality. So ako naman talaga kasi nung time na yun, yung mga time na yun na before is hindi naman talaga sobrang popular kasi we just playing, we're just like going outside and playing with other children and sometimes mga gabi na kami nakakauwi, sometimes pinapagalitan pa kami ng mama namin, nasasabi nasa labas pa kayo gabing-gabi na, sabi na doon na lang kayo matulog sa labas. So kami tawang-tawa lang kami pero if you compare yung kabataan namin sa mga kabataan ngayon, hindi na talaga kasi before it never exist in our mind about anxiety, about panic attack, about stress. You just like go with the flow in that time. So syempre ako is ibang nature dito, ibang kumbaga ibang society, ibang mundong kinagagalawan. Nasa mundo pa rin ako pero ibang parte ng mundo. Tapos yung lengguwahe, iba talaga pag pumunta ka sa ibang lugar like sa Pilipinas, wala ka naman yung mararamdaman kasi nasa Pilipinas ka pa.